Medyo na-intriga ako dito sa post na ito sa isang Facebook page, ano. Meron daw ID na ginamit sa home credit at nakasuhan daw ng estapa yung tao. Tapos may pumunta raw na pulis na hindi naka-uniform, tapos yung tao hinahanap at aarestuhin nga raw dahil may dalang warrant. Yung warrant nasa files sa cellphone. So, ito nga no, medyo pag-usapan natin, talakayan natin. Pero bago ang lahat ay maglalambing po muna ako na pakipollow po, pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo, ang video ito ay malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share. Para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online trading apps, ay pakihit lang po yung notification bell. Medyo nahirapan ako huminga dahil may isipon po ako. Pasensya na. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online trading apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng gabay, patnubay, at payo sa mga suliranin na binibigay ng mga OLA agent dito sa mga paglabag sa unfair debt collection practices, no? At hindi ko po kayo hinihikayat, hindi rin ho ako nangukonsente na huwag magbayad ng utang. Okay? Lagi niyo po tatandaan na ako po ay nagbibigay lamang po ng mga advices. Okay? And then, hindi rin po ako abogado, ako po simpleng mamamayan lang po. Nakagaya ninyo, ako po nagre-report lang din ng mga abusive collection practices ng mga OLA. So, simulan natin, okay? Excuse me, medyo masama talaga ang pakiramdam ko. Nahirapan akong huminga, pero para sa inyo, tuloy tayo sa mga ganitong klase ng content. Ayon dito sa post, pinsan ko nakasuhan ng estapa dahil nagamit ID nila sa home credit. Ngayon, may pumunta sa bahay nila, mga pulis, hindi naka-uniform. Hinahanap sila at may warrant na daw, pero yung warrant nila nasa CP lang, naka-files. Pwede ba yun? Ito, no, mga senaryo. No, hindi lang to sa issue about do sa home credit na ginamit yung ID. Hindi ko alam kung anong klaseng paggamit do sa ID. Kung ginamit ba sila na pang front o ginamit yung identity nila doon na ginawa yung ID, yun na ginamit na pagkakakilanlan, tapos nag-apply sa home credit. I don't know, no? Pero pag-usapan muna natin, mamaya yung ID na yan, tsaka yung home credit, wala tayong sinisira ang mga company nito, mga online lending companies. Yung issue dito is yung pag-uusapan mo natin, yung pagpunta ng pulis na hindi naka-uniform, tapos mayroon daw warrant of arrest na nakalagay lang daw sa CP yung files. Okay? So, same scenario, kung naalala nyo yung nangyari sa ating former president na nasa cellphone yung files, di ba? Medyo issue talaga yon. May ibang mga abogado na sabing illegal daw yon, mayroong ibang sabing abogado na illegal daw yon. Pero, in my opinion, no, in my personal experience na kapag ka ikaw i-arestuhin, either search or warrant of arrest, is kailangan po na talagang nasa kanila ang hard copy. Yun ang pagkakaalam ko. Yun din yung pagkakaintindi ko. Kasi in my experience, ako experience na ako dahil sa isang company na pinapasukan ko dati na na-raid. May search warrant. At yung police is fully uniform po sila. Talagang as in, ang dami po nila. Talagang as in, raid po yung isinagawa doon sa aming company. Pero yung papaliwanag ko sa inyo, yung company na yun na hindi po yun illegal. Kulang lang po kasi sila sa mga dokumento at saka may nagreklamo na parang siya na loko raw siya. Kaya nga yung kaso namin doon is nasa anti-fraud nung time na yon. So, yung humuli sa amin mga tiga-anti-fraud dahil nga parang may panlilin lang daw na ginawa yung aming company dahil nga hindi sila kumpleto sa dokumento. Kunwari, kulang sila sa business permit o sa mga DTI, something like that. Yun lang yung mga problema ng aking company na pinapasukan. No? In my experience, dapat po lahat malinaw kung kayo po i-arestuhin. Katulad nun, na kayo, ayon daw sa comment, no, nag-off comment yung post. Ang sabi nung nag-post, no, sa comment section, hindi po sila naka-uniform, naka-civilian nga po sila. Tapos, hinahanapan namin ng subpoena, sabi, nagpapadala raw sila doon sa bahay, wala naman pala nare-receive yung kamag-anak niya. So, malinaw na, kung wala nare-receive, sa una pa lang, either, hindi ako sure kung bakit hindi nare-receive kung tamang address naman yung pinadadalhan. At naka-civilian, at kung sakaling mangyayari sa inyo yung ganyan, at utang lang po yung pinag-uusapan, tandaan po ninyo,
In this scenario, ulitin ko, papaalala ko lang, wag po kayong basta-basta sasama. Kasi baka mamaya, either nagpapanggap na police, isa lang pala siyang kolektor, na sasabihin, meron kang warrant of arrest. Maaaring ganun eh. Maaaring, theoretically lang to. Kumbaga parang, maaaring ginagawa lang nila isang tactical system para makapaningil sila ng utang. Kasi may binanggit nga 'di ba na ginamit daw yung ID doon sa home credit. Kaya ulitin ko, maaaring may kasong estafa talaga, pero yung ID hindi ako sure kung ginamit sa panloloko. Kasi kung si home credit at gagamitin ni police, tandaan niyo bawal pong makialam session na po ang mga police sa ganitong klase ng mga kaso because hindi po ito kasong kriminal yung sa mga paningil ng utang. Kung talagang merong kasong estafa yung tao na yan na binabanggit, ay dapat talagang alam din niya na meron siyang kaso o meron siya talagang nagawa na alam niya may criminal liabilities. Ngayon, pag dumating sa point na ganyan, mas maganda kung sakali may mag-aaresto sa inyo, tanungin nyo kung saan silang istasyon, kung saan camp, kung sa Bagong Diwa, sa Camp Crame, kung saan station sila na papabilang, kung sa Western Police District o sa Manila Spire, something like that, kung saan man, tawagan nyo muna yon. Yun may papayo sa inyo, no? Para mas tunayan kung totoo yung sinasabi nila, kung sila ba talaga lehitimong nagsasagawa ng isang arresting, na isang warrant of arrest para doon sa taong aarestuhin, di ba? Kasi syempre, baka mamaya isang pagpapanggap o kaya naman isang taktika na baka modus yan pagdating nyo rin sa istasyon o sa isang lugar na kung saan sasabihin nila dito kayo mag-uusap, eh baka bigla kayong, alam nyo na, mabudol, pagbayarin kayo, tapos hingian kayo ng kung ano-ano, eh masama no, mamaya, hindi pala talaga kayo yung taong gumamit ng ID, at yun nga, kayo yung mismo nando doon, kasi ibang usapin po, kailangan po talaga matibay yung warrant of arrest na ipapakita sa inyo. Kailangan maipaliwanag din sa inyo kung bakit kayo nagkaroon ng kaso kung hindi nyo naman alam na meron pala kayong nagawang kriminal na liabilidad. Okay? Kasi mahirap yun eh. Hindi tayo basta-basta pwedeng maniwala basta-basta ganyan. No? Mahirap kasi. Totoo lang, napakahirap yung ganitong sitwasyon na baka mamaya dumating nga yung point na gamitin na nga ng mga lending companies yung ganyang estilo. No? At kung sa mga pulis naman, at sinunod nila yung ganyang klase na sistema doon sa mga nagpapautang, ay pwedeng kasuhan ang administrative yan. Alam ko, yun yung pagkakaalam ko lang po. Baka makasuhan ng administratibo ng kanilang ahensya. Kunwari, sinapol ko, may hako sa kanila, di doon nyo po i-report kasi nagpagamit doon sa lending company para maningil ng utang, tapos yun lang pala, sisingilin lang, nagpanggap pa na may warrant of arrest o something like that, di ba? Kaya minsan maging matalino po tayo. Wag po tayong padalos-dalos sa maniniwala. Okay, tanggapin nyo kung meron talaga kayong nagawa pagkakamali, kung merong criminal liabilities. Pero ipaglaban nyo rin po ang inyong karapatan kung sa pagkakaalam nyo utang lang po ang usapin dito sa ating mga problema. Lalong-lalo na kung involved yung mga online lending apps. Okay? So sana pagkaganyan, hingi po kayo ng tulong sa mga talagang ahensya ng gobyerno na makakatulong sa atin. Example, CICC, PAOK, at yun, PNP, kung talagang merong nagpapanggap na pulis, humigay ng tulong doon, at NBI. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako na pakipalo po ang aking mga social media account na Facebook, TikTok, at ang YouTube. Maraming po salamat sa ulitin.